wala pong ambag yan sa tunay na problema natin. Ang tunay pong problema natin ay eto pong katiwalian sa ating pamahalaan. Panoorin muna natin. Mayroon pong flash report mula po sa ating pinakabagong reporter. Pasensya na po kayo kasi medyo bagito pa tong reporter natin kung medyo sablay-sablay pa. Ito po, pasok po natin. Ipasok po natin, ito po ang ating pong pinakabagong reporter mula po sa kanyang pag-uulat. Pasok! Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ay isa pang report na aking ibibigay tungkol sa mga investigasyon at kaso sa mga questionable flood control project na ating nakita. May babalita ko po sa inyo na ang passport ko ni Saldico ay kanselado na. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa. At kung sakali man ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Kaugnay naman kay Sara Diskaya, sumuko naman siya kahapon sa NBI at nasa kustodya na siya ng NBI. Inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kaya nakikita po natin, maganda naman ang takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa justisya. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng skandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Mr. President, bago ka magpaalam, no, may tanong lang po ako. Ano naman po ang masasabi ninyo sa inyong pinsan, no? Siya po ba iimbestigahan na rin kasi halos lahat po ng testigo, Mr. President, ay tinuturo po, no, ang inyong pinsan bilang mastermind, no? At ito nga si Toby Chanco, siya rin po ang tinuturo. Ano po ba ang masasabi ninyo? May imbestigahan po ba si Martin Romualdez, ang pinsan niyo po? Ayan, marami na po nagtatanong, tsaka yung PhilHealth po. Ano po masasabi ninyo? Bakit po ibabalik? Bakit po? May nagtanong dyan, no? Bakit po kami po ang magbabalik? Pera po ng taong bayan na magbabalik. Pakisagot nga po, Mr. President. Baka meron pa po kayong kaalaman dyan sa balita na yan. Maraming salamat po. Mr. President, may tanong pa. Wala na, Nagpaalam bigla si Mr. President, hindi tayo narinig, hindi tuloy natin. Yan po ang ating pinakabagong reporter, batang-bata. Pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo kung medyo medyo bagito pa lang po yan sa pagbabalita, kaya kung ano man po ang pagkukulang niya, pagpasensya nyo na. Sige po, Mr. President, sa susunod po na pag-uulat nyo dito po sa Badong Aratilis Live ay ayusin nyo na at maraming pupuna sa inyo yan. Alam nyo naman, mga kolentong mga tao. Yun na nga po, no? Alam nyo, ito po ay isang malaking palabas. Dahil sa tingin po natin, no? Sa tingin po kasi natin, ito po, Mr. President, hindi sapat na mag-reporter ka. Alam nyo, Mr. President, ako naguguluhan na ako sa projection, sa gusto nyong i-project sa buhay. Reporter na reporter, may hawak pa siya na may hawak pa siya na papel talaga na props. Thank you very much muna kay Amalia Helmi.
sa pagbibigay po sa atin. Teka, gagawin muna natin to si Amalia na, ay, ano na pala, ano na pala si Amalia. Nakakapanlumo po na yung presidente po ng Pilipinas ay hindi ko po talaga makuha bakit po kinakailangan niya na mag-umasta na parang reporter lang, no? Kasi talagang sayang yung sayang yung pagiging president, talagang pil na pil eh. Okay. Lahat na po, Mr. President, ang galing nyo po. Believe ako sa inyo, masyado kayong versatile, no? Kaya nyo po lahat gampanan. Minsan vlogger kayo, minsan ngayon naman reporter kayo. Talagang on ano yan, lagi pa pag nung ni-report ni Mr. President yung unang report niya sa mga flood control project, nagdurog pa ng semento yan, di ba? Talagang mahusay. Kaya lang, Mr. President, hindi po yan yung ine-expect na hindi po yan yung ine-expect namin. Sige, puntahan po natin. Dalawa po yung binalita ni Mr. President. Una po, ano yan flash report. Talagang just in yan. Ibig sabihin siya po ang una nagbalita. Inunahan niya po yung Sandigan Bayan. Inunahan niya rin po yung DFA, no? Siya po ang una nagbalita na kanselado na po ang ito pong ulat o ito pong passport nito ni Saldico. Ngayon, ang tanong, ano po mahita natin sa kanselasyon ng passport ni Saldico? Mahuhuli na po ba siya? Ito po kasi ang question, Mr. President. Ayon po sa bali-balita, matagal na pong meron pong passport, no, sa ibang bansa itong si Saldico. Ibig sabihin po na may passport ka na ibang bansa, ikaw po ay citizen na ng ibang bansa. Yun po ang problema. Pagka very laps po tayo, yung mga congressman natin, yung mga tao po natin sa gobyerno, ay inaalaw po natin na mag-apply, no, ng mga citizenship mula po sa ibang bansa. Yan po yung danger niyan. Ngayon nakikita na po natin sa aktual. Halimbawa po, yung tao po ng gobyerno, pasensya na kayo, medyo natutuyuan tayo. Yung tao po ng gobyerno nagnakaw, 'di ba? Tapos citizen po siya ng ibang bansa. Halimbawa po, magnanakaw si Saldico. O si Martin Romualdez. Tapos citizen sila ng ibang bansa. Bago maganap, bago sila mabisto na sila ay mga magnanakaw, citizen na po sila ng ibang bansa. Poprotektahan ka po ng ibang bansa, hindi naman po Pilipinas yung ibang bansa Ang Pilipinas lang naman yung namimigay ng kanyang citizen sa ibang foreign entity, no? Pilipinas lang po yung nagsosurrender ng kanyang citizen sa ibang bansa. Pero yung ibang bansa po, hanggat maaari, pag citizen ka niyan, poprotektahan ka niyan. O halimbawa po niyan, ang luwag po kasi sa Europe. Nakikita ko po yung advertisement nila, no? Sa Europe po, meron tinatawag na golden visa. Maski sa Amerika, meron din Yung pag bumili ka ng property sa Europe, i-issuean ka ng golden visa, tapos ilang panahon lang pwede ka nang maging permanent resident na magiging daan na para ikaw ay maging citizen ng bansa na yan. Ang dali lang po sa Europe kaya po hindi natin hinihigpitan. Yun yung problema kay Saldico. Kanselado man yung passport. Halimbawa, totoo na nga po pala. Totoo na kanselado na yung passport niya. Ibig sabihin, hindi na po siya po pwede na gumamit ng passport papunta sa iba't ibang bansa. Talagang, yun po meaning nun. Pag Philippine passport ka, kinansela yan, nakareport na po yan sa buong mundo, na pag ginamit mo yung passport mo,
obligado po yung lahat ng tao na ikaw ay i-deport papunta ng Pilipinas. Ang problema natin, mga kapatid, paano kung hindi na po Philippine passport yung hawak ni Saldico? Di po ba? Ang laking problema po yan. Ikalawa, halimbawa, dual citizen sila ng ibang bansa. Paano po pag naging kaaway natin yung bansa na citizen sila? Hindi po malabong mangyari yan. Sa takbo po ng utak ng nasa gobyerno, pwede nga mga kakampi natin yun, kalaban na natin. Halimbawa po, nung nakaraang panahon lang, kakamping-kakampi natin yung China. Kaibigan natin yung China. Pero ngayon, parang daig pa sa kaaway. Anyways, punta na po tayo. Mr. President, medyo pagbutihin niyo po yung pagre-report sa susunod. At ayoko na gumagalaw-galaw yung mga kamay. Na parang pinabababa niya yung pagiging presidente. Baka mas mukha pa nga siyang spokesperson na lang ni Auntie Claire. Baliktad na nangyayari.